talagang pagpapagdalagan. Kami mga tanggal pa ng ipin dyan. Kaya siguro, tapusin ko na maaga para makapag-ensayo sa kayo. Hindi mo magandang gabi sa inyo lahat at kayo po ay dadalhin sa book of Titus chapter 2, the book of Titus chapter 2, at sa Wednesday po na tapusin yung ating 7 last course. Ito ang tama, no? Kinabukasan na yung Huwebes Santo na. Okay, Titus chapter 2. Kasi po, kaya tinapos ko sa lumban. Kaya tinapos ko sa Titus chapter 2. Chapter 2, verse number 1 to number 5. Kung kaibigan na ay magkaroon tayo ng sa ikang pumapasa, Titus 2, 1 to 5, o pinili mo kayo? But speak thou the things which become sound doctrine. The aged women, likewise, that they be in a behavior as becoming holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Ito lahat, grace, favors of home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. At ito po'y itinuro lahat ni Pablo upang ituro ni Timothy sa aming church. At ang layunin ni Suat upang ang salita ng Diyos ay huwag malapas kanan. Kasi itinuro ni Pablo kay Tito upang kanyang matutukan itong mga nakatatanda sa iglesia. Ano na sila? Okay, the aged men and the aged women. But of course, in verse number 4, the word about that they may teach the young women. As verse number 6, natin po, verse number 6, young men likewise, they sought to be sober-minded. Karamihan sa mga churches, madalas ang preaching ay sa mga nakababata, sa mga young people, sa mga anak ng mga membro, na para bang ang problema ay nasa mga kabataan lamang. But I think sa ating church, over 30 years, nakita na hindi naman lagi sa young people. Diba? As magkatulas, ang mga nakakatanda ay naging problema din. Tama ba? It means, yes, kailangan ng young people na preaching, but of course, the old people need Bible preaching too. Kailangan natin lahat. Listen, kapag sinabi natin old people, hindi natin ibig sabihin na sainted lang. Ano na siya? Okay. Sabi all people, hindi natin ibig sabihin na yung na talagang may edad. Ibig sabihin na may edad sa church. Mga nauna na. Kaya hindi sa akin? Kaya hindi sila nakakatanda sa pananampalataya. Kaya sabihin nga mga yung mga pioneering member na ng church. Are you with me? Ano yung siya? Kaya ibig ko sabihin, sa ating church, sa Calvary, we need, what we need is what? A group of all men and women that are on fire for God. Amen? Amen? All men and women that are on fire
minsan, yung mga inabot ko doon na nakakaganda sa church, minsan ay sila yung nawala yung pagiging aggressive. Nawala yung pagiging on fire. Nagkukwento na lamang sila na mga dati nila naging ginagawa sa church nung sila nag-uumpisa pa lamang bilang misyon, bilang church. Of course, naging mga tagaupo na lamang sila. At padalas, ang naging trabaho na lamang na iba, taga-saway. Naging parang mga bully. Nakikita ba sa akin? Kaya hindi rin yung ibig sabihin? Naging taga-saway. Isa nga, nasa saway nila ako eh. May bata ko na may baby na doon eh. Okay, kakapitan ko lang mo yung piano. Baka masira yan. Wala kang magpalawan na. Ano ba ito? Ito ko naman, kailangan ko talaga. Sapagat ako nung Bible study, di ba? Meron akong piano lesson. Hindi ko na practice. Kaya ako ba naging, pinagpaman niya siya, okay, baksa sa music. Hindi ko lang piano. Kasi ito pinag-piano nung nakakaganda na yung buto eh. Now, sa buong Titus, specifically, kung tinigan natin talaga, yung talagang timeline ni Apostol Pablo, ay makikita mo na si Pablo ay may umiidad ng 60 to 75 years old. 60 to 75 years old nung siya ay pumunta ng mundo. Pero, yung kanyang tinatawag na dying testimony na makikita mo sa 2 Timothy 4, verse number 7, sumulat siya sa mga churches mula sa bilangguan na kanyang pong ini-encourage sa church, na magpatuloy sa Panginoon, walang magbabago, at in-encourage niya sila na ihandog ang buhay alang-alang ni Kristo. In 2 Timothy 4, verse number 7, walang duda, pag binasa mo, halos namamaalam na siya. At alam niya, hindi na siya magtatagal sa mundo ito. Nakikinig sa akin? 2 Timothy 4, verse number 7, ano yung kanyang testimony? Pakibasa ng malakas, sabi Pablo? I have fought a good fight. Ano pa? I have finished my course. Ano pa sabi niya? Kita mo, I have kept them hanggang sa huling sandali. Hindi nagbago si Pablo. Yes, he is old but not what? Yes, old but not gold. Paul ended his life on fire for God. Old but not gold. Any reason? Amen? Di tayo nito, di ba? Nung tumanda, ilang sinasabi ko lagi na ayaw. Kaya nga, gusto ko, ang ating mga kung kayo pa rin, yes, pag-usapan ng edad, kung kayo naman talaga sa talagang kayo ay mga 80 o 90 na, ay ganyan pa rin kayo kasuli. Nakikinig ka sa akin? Hindi mo sungit, hindi bitter, hindi self-centered, pero bagkus sa kabila ng edad, nagpupuri pa rin sa Diyos. Amen? Amen? Positive lagi. At hindi nawala ang desire na makapagpakay ng kaluluwa. All but not whole. Help me, my dear Lord, sa paghati po ng iyong salita. Pag gamitin mo lang ako, o sabi mo yung baptisa, palakasin, pag-alagin, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya kung saan mangyari, na magkailan tayo, na tayo ay core. Yung bang lumamig yung pag-ibig, lumamig ang puso sa Panginoon, na wala ng burden, at wala na rin prayer closet. Again, Christian, ulit ko, ilagay niya, yes, we need a church. We need a church full of people that might be old, but are not cold.
Gusto ko, mag-good back kayo na, no? Yung init nyo ngayon, init nyo hanggang tumanda kayo. Kaya siya, yung sigasig nyo ngayon, ay sigasig pa rin hanggang sa bibilan pa kayo ng maraming taon sa mundo nito. Within the church, full of people that, yes, that might maganda, but are not called. In Titus chapter 2, verse 25, si Pablo nagbigay ng instruction kay Tito. No? Paano niya pumumunuan ng church nito? No? At ano yung kanya dapat na ipagbibilin? Na siyang formula, a pure formula for producing a spiritual, aged men and women that are not called. In Titus chapter 2, verse number 1, sabi pa Timothy, speak thou the things which are what? Becometh sound doctrine. Kung magtuturo ka, magsasalita ka, magsalita ka ng mayroong mahusay na mga aral. Mahusay na mga aral. Okay? That una is what? Kaya binanggit, ano yung kanyang sasalitain ang ituturo? Number 1, for the aged men. Okay? Verse number 3. Hindi kayo? Verse number 3. That the aged may be what? Una, be what? Be sober. Okay? Ito yung itinuturo talaga. Hindi po ito kusang tumututo, no, sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po talagang dapat na ipinaalala lagi. Okay? Be sober. Ano yung sober means what? Serious. Ano yung sober? Serious mo. Siniseryoso mo. Sincere ka bilang Kristiyano. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya huwag mong kakalimutan. Ikaw ay ligtas. Ipalami, maging halimbawa ka sa nakababata sa'yo. Ipakita mo na ikaw ay sincere sa iyong pananampalataya. Ipalami, ano ba? Okay, grade. Bakit ito? Ano yung grade? Libingan? Grade means what? Kadalang-dalang. Maliwanag ba? Hindi mo pwedeng iutos, hoy, igalan niyo ako. Hindi. Ano kasabihan? Yung respect, you must earn respect. You cannot demand respect. Amen. Di ba yun eh? Di sa pagkasilito kay Congressman, gagala ka. Kung hindi ka nakagala ang mukha mo eh. Tama? Ugali mo. Ugaling... Ganun lang. Ano yung tingnan? Kasi mo, kaya respect mo ako. Pwede yung pakita ng respect, pero napilitan ng tao, hindi yung respect. Diba? Kasi, ano bang sabi ni Pablo? Sa mga nakakatanda? Okay, kasi hindi ka edad na pinapag-usapan, kundi yung edad mo sa pananampalataya. Makita yung kahinahunan mo, makita yung kagalang-galang ka, ano pa sa muna? Okay, temperate means what? Mapagtimpi, hindi ka magagalitin. Pakikinig ka sa akin? Mahinahon ka. Hindi pwedeng lahat makukuha mo sa dati. Parang yun. Ano sabi ng Bible? Yung tao magagalitin ay mga. Ano pa sabi ng Bible? Sound in faith. Ano yung sound in faith? Magaling sa pananampalataya. Ipadalit, yung itinuturo mo, yung doktrinang natutuhan mo, nakikita rin sa buhay mo. Ipadalit ka siya? Ano pa? Okay, in charity. Kita mo in charity? Pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Okay? Pag-ibig. Okay, pag-ibig na rin. Pag-ibig sa Diyos at what? Patient, mapagtiis. Mapagtiis. Sa ganun paraan, nagkakaingat ka pero hindi ka madali. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tumatagal ka pero hindi nagbabago yung pag-ibig mo, yung
sarili mo. Ilang taon ka na? Yung ilan? Yan, yung kulang. At yung kulang mo sa church. Yung bang sikasig mo noon, yung bang init mo noon, at yung bang energy mo noon, siya pa yung sukat ng energy mo, magpahanggang sa ngayon. Nag-remind ko siya, ang hanggang ng Diyos, yes, nagkakailan pero hindi lumalamig. Kita mo, inuna yung agent niya. And then, sinunod yung verse number 3, the agent women. The agent women. What is the goal for the aged women? Okay? That they be what? Una-una, in behavior as becoming what? That the aged women, like wala, yung mga nakatatandang babae, ganun din naman. Okay? Sino what? Okay? Paalahan mo that they be what? In behavior as becoming what? Holiness. Sila mag-ugali ng nararapat sa kabanalan. Maliwanag pa rin yung magsalita ka man, mangaral ka man, hindi ka mapipintasan. Hindi nila ibabalik mo ang tinuturo mo sa sapagat nakikita nila sa halimbawa mo. Alam mo? Amen ka? Kasi umasa ng nararapat sa kabanalan, hindi mapagparatan, hindi palabintamin, hindi rin na umiinom ng alak. Ano pa? Tagapagtulo ng wat, pagalabas ng wat, mabubuting bagay. Bakit inaasahan ni Pablo? At ito yung hindi Pablo, ituro mo ito sa kanila. Ito ay sound doctrine. Upang sa ganun paraan, umidad na sila, hindi sila umidad ng malamig, kundi makamain sa Panginoon. Ano nga po yung goal na lahat? Upang yung salita ng Diyos ay hindi manapastangan. Or ano pa? Verse number 4. Ano ba yung goal ng mga aged women? Pagkakala mo tayo that they may teach what? The young women. Alright? Kaya lahat sa Calvary ng mga nakatatanda, lalaki man babae, ay meron sila pong ministerial leader na magturo sa mga nakababata. Ang mga nakatatandang babae ay inaasahan ng Diyos na magtuturo sa mga nakatatandang nanay. At ano yung tuturo ng mga nakakatandang nanay sa nakababang nanay? Ano yung tuturo nila? Na maging mahinahon. Pangalawa, mahalin ang kanilang mga asawa. Nakikita mo ba yan? At mahalin ang kanilang mga anak. Now, ito yung may dapat pa, kailangan ba bang ituro yun? Hindi ba kaya sila nagpakasal ay mahal nila yung isa't isa? Naman yung siya. Hindi ito babukitin kung hindi kailangan. Are you with me? Now let me remind you, for example, in 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay love is what? Love is patience, ano ba? Love is what? Hindi nagtotolerate ng kasalanan. Taliwanag ba? And ang tamang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, hindi kinukonsider kung mali naman ang ginagawa ng iniibig mo. Kung talagang mahal mo siya, ikukulit mo siya, tuturuan mo siya. Kaya nang siya? Amen? At kung talagang iniibig mo yung partner mo, ikaw nanay, susundin mo, at marunong mo magpapasakot ka sa mister mo, yun ang pag-ibig. Paano mo? Doon din sa mga anak. Nakita mo mundo ngayon. Yung mga kabataan adik, kriminal magnanakaw sa bahay. Nung nahuli ng pulis, nabaril. Mabait na bata niya. Walang mabait na bata. Nakikinig ka sa akin? Mahal may pag-ibig ng magulang, pero walang pagtuturo. Nakikinig kayo? Amen? Amen? Huwag nyo kalimutan.
pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig at hinahampas niya yung tinatanggap niyang anak. Nakikita mo sa akin? Tatandaan niyo lang without chastisement, you are not God's child. Ano yun? Without chastisement, you are not God's child. Sapagkat pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas niya yung tinatanggap niya anak. Ha? Kung wala kang pagpalo na gaya yung nararanasan ng lahat. Remember na? Remember na? Kung wala kayong pagpalo tulad ng nararanasan ng lahat, napakaliwanag na lahat ng Christian, kung talaga napalo na at pinapalo ng Diyos. Kung bukod sa kung ikaw ay natangi, wala kang pagpalo ng tanggap, then you are what? You are what? You are what? You are bastard, hindi ka tunay na anak. Yun ang mag-ibig. Kaya sabi ni Pablo, ituro mo din sa mga nakakatandang nanay na turuan yung mga nakakatandang nanay na maging mahinahon at mahalin ang asawa at mahalin ang kanilang anak. Dapat lima, maging mahinin, ano pa? Malinis, ano pa? Number 5, okay, ano pa? Keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not what? Be not blasphemed. Ito yung kanyang paraan. Upang sa ganung paraan, no? Itong mga mananampalataya ito, magkailanman, kasi hindi sila malalim. Yes, all but not whole. We need aged men and women sa ating church. Okay? Na hindi naman po, kunin talaga sa kapi, nag-i-involve sa gawain ng Diyos. All but not whole. Now, ibig kong ibigay ang ilang mga kilalang kalakihan, all their saints of God in the Bible that were all but not whole. Genesis chapter 5. Can you have it title? Alright. Genesis chapter 5, 21 to 24. Hindi na kayo? Alright. Verse number 21. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God. After he begat Methuselah, 300 years and begat sons and daughters. Nakita mo yan? Oh, marami siyang anak, marami siyang apo sa buhok, apo-apuhan. Number 23, lahat. And on the days of Enoch, by what? 365 years. Paliwanag ba? Are you listening? Si Enoch, anong edad? 365 years. Pero nagawang lumakad na kasama ng Diyos. Yes, Enoch. Okay? He is not too old to walk with God. Yes, itong si Enoch ay talagang old, but not what? Old, but not old. Talagang niya. Minsan ang dahilan, pamilya, mga anak, mga apo. Pero kung si Enoch ay umilad ng 365, gaano karaming anak, gaano karaming apo meron siya? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Amen? Pero sa kabila ng kanyang edad, yes, Enoch is old, but he is not what? He is not old. Okay. Okay, verse number 24. 24. Ready? And Enoch walk with God. Ilang daan taon siya lumakad na kasama ng Diyos. Lumakad siya ng merong mahigit 300 taon nakasama ng Diyos. Okay? And then, he was not for God to him. Now, anong ibig sabihin na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos? Ibig sabihin, okay? Okay? It speaks of what? Okay. Anong ibig sabihin na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos? It speaks of what? Una, it speaks of same direction. He walked with God. Anong ibig sabihin? Number 1?
with the same? Alright. You see, yung direction ng Diyos, direction din niya. Hindi niya sinasaluhan ang Diyos. Secondly, same speed. Una, same? Alright. Isang patunguhan, pangalawa, same what? Yes, same speed. Hindi niya pinapangunahan ng Diyos, hindi rin siya nagpapaiwan sa Diyos. Magkasabay sila naglalakad. Nagpapakita ng what? Intimacy. Nagpapakita ng what? Closeness with God. Yes, He is poor, but He is not cold. Pangatlo, special what? Close communion. Nakikinig kayo? Close communion. Magkasabay sila naglalakad. Magkausap sila sa bakit iisang lugar ang pupuntahan. Pareho ng tulin. Paliwanag ba? May communion. Amen? Efesan? O may pag-uusap. Okay? At siya lumakad sa loob ng 365 years. Anong ipinapakita? He walked continually with God. Walang putol. Tuloy-tuloy ang kanyang paglakad na kasama ng Diyos. Lagi mong kakabay, ang Christian life, walang bakasyon. Ipalamin, ang Christian life, hindi pwedeng, dito, walang usapang Christian dito. Hindi kasi, no, laging kasama ng Diyos. Alam niyo yung isang pastor na in-invite na mag-pray sa isang pag-itipon sa isang government office. Amerika ito eh. Ang bilin sa kanya ng pinaka-chief doon, referent, ikaw ang mag-pray, but paalala lang, okay, don't mention Jesus. Alam niyo na? Don't mention Jesus. Pwede mong mention yung the Creator God, the loving God, but not Jesus. Sabi mo, so, bakit? No problema. Okay? Kasi the name Jesus is very controversial. Sabi niya, na kung yung aming Panginoon ay hindi kabilang dito, hindi rin ako kabilang dito. Umalis siya. Ay, sabihin, bilang Kristiyano, walang lugar at walang panahon hindi ka Kristiyano. Si Enoch ay lumangkad na kasama ng Diyos sa loob ng taon, 365 years. He is old, but he is not cold. Secondly, Noah, chapter 9, 28 to 29. Chapter 9, 28 to 29. Alright, nandiyan na kayo? Ready? Basta, and Noah lived after the flood 350 years. Nakati ba yan? At nabuhay si Noah sa pagkaraan ng baha. Ang bahang umunaw ng 350 taon. Nakati ba yan? Maramdaman? Yes! Oh, but not ako! It was number 1029. Kaya, in all the days of Noah, pero what? 950 years, and he died. 950 years siya namatay. Okay? Ibig sabihin, okay? Yes, nabuhay pa siya pagkatapos ng baha na mayroon 350 taon. And let me remind you, in chapter 5, siya po'y 500 years old, nang itong si Ham and Japheth at Shem ay ipinanganak. Okay? At umabot ng 120 years nung kanyang itayo yung arko. Nakikinig ba sa akin? At siya 600 years, chapter 7, verse 6 to 11, 600 years old siya nang dumating yung baha. But let me remind you, yes, he was too old but not cold. Sapagkat, in chapter 6, 8 to 9, bagaman siya'y matanda, Noah find grace in the eyes of the Lord. Are you seeing? 500 years old siya ito, chapter 6, verse number 8, yun po. 6, 8. Andiyan kayo? Already?
But Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakagaya yun? Amen? Yung buong lupain, yung buong mundo, tama ba? Verse 7, ay lupok sa kasalanan. Tama? At ang Diyos ay nagpasya na gugunawin niya ang mundo. Tama di ba? Tama? But in verse number 8, pagkalakas, si Noah nakatagpo ng grasya ng Lord. He is well-pleasing to God. Masama ang buong mundo, but Noah is what? Nabuhay na yung kanyang buhay is what? Well-pleasing to God. All but not all. So, hindi ko alam kung saan ka naroon araw-araw. Hindi ko alam kung sino mga tao kasama mo araw-araw. Ba't hindi na nangulugan na pag masama sila, sasama ka rin? Hindi na nangulugan kapag sila yung mga walang galang sa Diyos, walang takot yun. Namumuhay ka rin walang galang, walang takot yun. Si Noah ay nabuhay sa mundong masama, but he found grace in the eyes of the Lord. He is all but not all. You know this also, chapter 7, verse number 7. Chapter 7, verse number 7. Ulitin ko, okay? Sa sama ng mundo, ang sabi ng Diyos, no? Okay? Bugunawin ko ang mundo. What is chapter 7, verse number 7? 7, ready? And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Nakatid po yun? Bagamat masama ang mundo, paliwanag ba? Yung kanyang tatlong anak, napalaki niya, may takot sa Diyos. Tama? Amen? All but not all. Paliwanag ba? At hindi lang si Shem, Ham, and Japheth ang lumaki may pagkinalasyon, kundi mga asawa nila at mga anak nila ay napalaki may takot sa Diyos. Kaya maganda, hindi sila naapektuhan ng katampasan ng mundo. Bakit? Sabagat si Noah na kanilang ama is not, oh yes, he is all, but not all. Nagpapakita as a Christian na tinatawag ng Holy Spirit, magagawa natin saan man tayo naroon na mamuhay ng well-pleasing to God. All. Thirdly, Moses. Deuteronomy chapter 34 and verse number 7. Deuteronomy 34 and verse number 7. Okay, na po kayo? Okay, verse number 5, verse number 7. Ayun na. And Moses was 120 years old when he died. Yung kanyang mata, hindi lumabo. Ni yung kanyang lakas ay nagbago. Ang galing, ano? You see? Yes, itong si Moses ay, anong edad niya ito? 120 years. Pero ibig ko makita niya, yes, he was old, but he was not cold. Sapagat sa kanyang katandaan, in chapter 33, tapos kayo, sa chapter 33, yes, mahigit 100 taon na siya, chapter 33, verse number 1, hanggang baba, no, okay, 33 verse 29, sa kanyang edad, kanyang hinamon ang Israel to be happy. Hinamon ng Israel to be happy because they are saved. Because they are saved. Okay? At ang Diyos nila ay ang Panginoon na tunay. Chapter 33 and verse 29. Kayo mga, happy art thou, O Israel, who is like unto thee, all people saved by the Lord. Nakita mo yan? Nakita mo yan? Amen? Napakaganda na, pero nagawa pa rin ng hamunin ang mga Israelita na magpakasaya kaya sa pagkaligtas at sa pagkat ang Diyos ang iyong Panginoon.
may edad na, o makatanda ka na, ay wala ka na magagawa. Kasi bakit hindi mo nang ay hindi mo na kaya bang ma-influensya or mapag-alab ang faith ng iba. Ano kailangan lang? Bantayan ang sarili na magkaedad ka, hindi ka naman lalamig sa Panginoon. Chapter 34 and verse number 10. Yan yun po. 34 and number 10. Siya 120 years, but 34 verse number 10. Tignan niyo po naman yung mismong patotoo ng Diyos. Bisa, patotoo ng Diyos tungkol kay Moses na matanda na dito. 34 number 10. Dito po kayo? Tayo po na. Oh, okay. And there arose not a prophet since, at wala pang bumamong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon saan? Pakalakas. Kita mo? Alam mo isabihin yan? Tayo sabihin, kung kausapin sa Diyos, face to face. Di ba alam niyo? Face to face. Talagang usapan sila. Nakikinig ka sa akin? Hindi gaya ng iba na kung kausapin ka ito what? Dreams. Di ba alam niyo? Vision or what? In the form of an angel or what? Burning bush. Parang ulan. Si Moses mo yung kausapin niya, haratan talaga. Nakikita, nagpapakita ng what? Ng kanyang close niya sa Diyos. Are you with me? Yes, he is called, Moses is called, but he is not what? He is not called. Any reason? Kaya nga, tumanda ka man sa pananampalataya, tumanda ka man sa edad, huwag daw mong ipagpapaliban o pababayaan yung prayer closet. Be close to God. Walk with God. Read the Bible. Amen? Have faith in God. Ano man ang magdala? Lagi mo sabihin sa sarili ko, be strong in the Lord and in the power of His might. Walk with God. You are old, but you are not old. Lastly, Joshua. Joshua 24 and 29. Si Moses, silin mo lang natin kay Enoch. Diba? Oh, 900 years si Enoch. Oh, okay. Alright. Yes, nung po rin siya, sorry. Si Noah ay may edad na mahigit 900. Pagdating kay Moses ay 120 na lang. Pagdating naman kay Joshua, ilan naman si Joshua? Pakalakas na? At nangyari, pagkatapos ng mga bagay nito, na si Joshua, na anak nina, na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may isang 110 years old. Okay? 110 years old. No? Marami siya. No? Yes, he was old, but he was not cold. Huh? Alright? 110 years old siya, but in verse number 14, no? 110, but sabi na, he command the people of God to fear God. To fear God. At sinabihan niya, yung mga Diyos-Diyosan niyo yan, itapon niyo yan, asin niyo yan. He said, sinunod siya ng mga tao. Bakit? So, bakit meron siyang testimony na ang Diyos ay suma sa kanya. 24 verse 14. Kaya na, Joshua 24 and verse number 14. Kaya na, now therefore, fear the Lord and serve Him in what? In sincerity. Magpakaseryoso kayo sa Panginoon. Matakot kayo sa Kanya. Igalang niyo siya. Parangalan niyo siya. Paglingkuran niyo siya in sincerity and put away what? Put away what? The gods which your fathers served on the other side of the flood and serve ye the Lord. Ilang daang taon siya dito nung kanyang sabihin ito? Wala. Pero effective pa rin. Sinunod pa rin siya ng mga tao niya. At
sa talatang 15, ang sabi niya, kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, choose you this day. Choose! Buong tapang siya tumayo. Ha? At hinahon ng mga tao, kung inaakala nyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin nyo nga kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung mga Diyos at mga magulang nyo, nasa kabaling bayo, but as for me and my house, we will serve the Lord. Isn't Christian? 110 years old siya rito. Nung kanyang sabihin ng lahat nito, yes, he is all, but he is not all. Kaya nga, yes, we never get too old to be on fire for God. Sa itong mga tao nito, na ating binasa, mas matatandang higit sa atin. Tama ba ako? Sa edad, at maging sa edad ng pananampalataya. Pero hanggang sa pagkahuli, sa kalandaan, hindi nanlamig sa Panginoon. Are you with me? Oh, ngayong gabi, kamusta ka? Yeah, kamusta ka? Ilang taon ka na bilang mananampalataya? At ilan na rin ang edad mo ngayon? Pero sana, sa ganito, di ba ako sabihin mo, kaya mo sabihin, yes, Lord, salamat. I'm old, but not cold. Sana ka gano'n. Pero ikaw nakakalam, ikaw ang ilubos na nakakilala sa iyo. At of course, ang Panginoon, alam niya ang kondisyon ng puso mo ngayon. Ha? Kaya dito ngayon, Panginoon, aking po ibinigay ng simpleng mensahe.